A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah mga kapatid. Sa ngayon po ay muli tayo magbabasa ng mga aya mula sa mga aya ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang pagbabasa ng mga aya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay magandang gawain sapagkat nakapagbibigay ng paalaala at kaalaman mula sa ating tagapaglikha na walang iba si Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a duhurikum wa manara ma'akum syufa'akumul ladina za'amtum. Masyaallah, napakalino na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at katiyakan walakan at katiyakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ji'tumuna furada. Sabi Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ay babalik, kayo ay darating sa amin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ji'tumuna, kayo ay darating sa amin, furada, na kayo ay mag-isa lamang. Allahu Akbar. Kung dito sa mundo mga kapatid, mga kababayan, kapag tayo ay mag-a-apply ng trabaho o kaya may pupuntahan ka, kasama natin ang ating pamilya, kasama natin ating kaibigan, mga kamag-anak o kababayan, kung saan tayo pupunta, sa nais nating puntahan. Dito sa mundo yun. Subalit, pagdating doon sa Yaumul Qiyamah, ang pagharap sa Allah subhanahu wa ta'ala, ji'tumunal furada. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, O Muhammad, kayo ay darating sa akin. Darating kayo sa amin na furada. Kayo ay mag-isa lamang. Allahu Akbar. Wala tayong mga kasama, mga kaibigan na dati nating kapag dito sa mundo may kasama ka. Subalit doon sa kabilang buhay, sa Yaumul Qiyamah, furada, mag-isa lamang tayong maharap sa ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kama khalaqnakum awwala marrah. Allahu Akbar. Katulad ng paglikha ko sa inyo na isa-isa lang din. Halimbawa, kambal, dalawa. Quadruplets, di apat yun. So, ibig sabihin mga kapatid, mga kababayan, na talagang tayo po ay harap sa Allah subhanahu wa ta'ala ng mag-isa lamang. Wala na tayong kasama, wala na rin tayong kaibigan. Katulad ng kama khalaqnakum awwala marratin. Katulad ng paglikha ko sa inyo sa mundo, na kung ikaw ay isinilang na mag-isa, ay ganun din naman. Harap ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na mag-isa lang. Katulad ng paglikha, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa taraktum ma khawwalnakum, at hindi ko na sa inyo makikita. Halimbawa, yung kayamanan, hindi mo nadala ang yung mga kayamanan doon. Dito sa mundo, kung ikaw ay mayaman, dala-dala mo ang kotse, mga nagagandahang kabayo, o kaya naman mga sasakyan, makikita ito sa iyo. Subalit, pagdating doon sa kabilang buhay, wala ka ng sasakyan doon, kapatid. Wala tayong sasakyan doon na madadala. Sabi nila subhanahu wa ta'ala, maging ang matalik mong kaibigan o mga asawa mo dito sa mundo, wala na yan. Sa pagharap mo doon, mga anak mong paborito, wala na rin. Talagang isa ka lamang haharap sa harapan ni Allah subhanahu wa ta'ala.
sabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, wara'a duhurihim wa ma tara ma'akum syufa'akumul ladina za'amtum. Katulad na lamang, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung ikaw ay dito sa mundo, marami kang mga alalay, mga bodyguard. Wala na yun. Wala nang alalay pagdating sa kabilang buhay. At wamanara, hindi na rin makikita doon sa kabilang buhay, ma'akum syufa'ah, mga kasama mo, o kaya mga bodyguard mo, o kaya naman makagamitan mo, na maari mong dala-dala, hindi mo na yun kasama. Sabi nila subhanahu wa ta'ala. Kaya, mga kapatid, mga kababayan, kinakailangan paghandaan natin ang mga bagay na ito. Ano ang magiging kasama mo doon? Ang mabuti mong ginawa dito sa mundo. Mga amilu salihat. Halimbawa, nagpaaral ka ng mga anak mo sa madrasa. Nagtumulong ka sa mga madrasa pagpatayo nito. Sa mga masajid ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin mga kapatid, mga kababayan, lahat ng mga kabutihan mo, ito'y makikita mo doon. At lahat ng mga ginawa mong kasamaan, makikita mo rin. Yun na lamang ang magiging dala-dala natin doon pagharap natin sa harapan ng ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din naman, yung halimbawa, hindi mo sinamba si Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga itinambal mo, ipinalit mo sa mga oras ng pagdarasal dito sa mundo, hindi mo na yun makikita doon sa araw ng paghukom. Halimbawa, nagtambal ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo na yun makikita, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, alladina sa'antum annahu fikum syuraka, mga itinambal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, syuraka'u, mga itinambal mo natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo na yun makikita. Talagang mag-isa ka na lamang aharap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakad kata'na. Katiyakan ito'y pinuputol na ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang ugnayan ng mundo at ang kabilang buhay. Sabi ito na Allah subhanahu wa ta'ala, lakat ta'ah bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tadzumun. Pinuputol na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ugnayan ng mundo at ang kabilang buhay sa pagitan nito. Kaya ibig sabihin mga kapatid, mga kababayan, wala na ang lahat ng ating makapangyarihan, mga posisyon dito sa mundo, pagdating doon sa kabilang buhay, talagang isa ka na lamang haharap sa ating tagapaglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ikaw man ay mayaman ay mahirap, napakarami mong posisyon, mataas ang posisyon dito sa mundo, pagdating doon sa kabilang buhay, mag-isa ka na lamang kapatid, haharap sa ating tagapaglikha ni Allah, tagapaglikha na siya Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya paghandaan natin ang ating pagharap sa ating tagapaglikha na siya Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang iyong kinaanibang pananampalataya kapatid, kinakailangan ng pagmuni-munihan natin ang mga bagay nito, sapagkat kung hindi Quran ang ating batayan, mga kapatid, mga kababayan, hindi po ito tatanggapin sa atin ang ating mga ibadah, sapagkat kailangan mong maniwala sa Quran, maniwala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kinakailangan mong maniwala at sambahin lamang si Allah subhanahu wa ta'ala nang nag-iisa, na wala siyang katambal, wala siyang kasama sa pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, ito po ay payo sa ating lahat na pag-igihan natin ang ating mga ibada, ang ating mga paggagawa ng mga ibada, pagsamba sa ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, upang hindi masayang ang yamul kiyama na ating pinaghahandaan. Kung hindi pa tayo naghahanda, maghanda-handa na tayo, sapagkat ang buhay natin ay hindi natin alam kung kailan tayo babawian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yan po ang pinakamainam na maghanda ng mga ibada, upang hindi tayo masayang, hindi masayang ang ating mga ibada o kaya magandang gawain. Halimbawa, tumulong ka sa kapwa na napakaraming milyones ang isinadaka, itinulong mo, subalit hindi mo naman sinamba si Allah subhanahu wa ta'ala.
tumulong ka sa mga charity, sa pagpagawa ng mga bahay, mga housing loan, o anumang mga bagay na ibig sabihin, mga proyekto na kung saan tumulong ka sa mga tao. Subalit, ang napaka-importanting pagsamba sa atin kapag hindi mo ginawa, lagi sa tagapaglikha nila na walang iba si Allah subhanahu wa ta'ala, sayang mga kapatid. Kaya kinakailangan tayo po ay piliin natin ang ating sasambahin na walang iba ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah mga kapatid, mga kababayan, ito po ay nakapagbigay sa atin ng kaalaman at paalaala mula sa ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir dawana subhana rabbi rabbil isyati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.